Hallelujah. We'll sing the victor's song at last. Minsan pa, the fight is on. In stern array, with armor gleaming, and colors streaming, the right and wrong engage today. The fight is on, but be not weary, be strong, and in His might hold fast. If God before us, His banner o'er us, we'll sing the victor's song at last. Hallelujah. Amen. High and lifted up. KFC, please. Oh, high and lifted up in all His glory. Oh, high and lifted up in robes of white. Oh, coming back to rule and reign forever. Oh, high and lifted up is Jesus Christ. High and lifted up, high and lifted up in all His glory. High and lifted up, high and lifted up in robes of white. Oh, coming back to rule and reign forever. Oh, high and lifted up in Jesus Christ. I am here, Lord, to present myself to You. And I know there's nothing more that I can do. Will You wash me? Oh, will You wash me and dress me with Your right? Let's stand on our feet now. Until You'll find it through, I still come to present myself. Take me into the holy, Yavi. Take me to the holy of holies. Let's sing it from our heart. Take me in by the blood of the Lamb. Take me in to the holy of holies. Take the coal, cleanse my lips. Here I am. Take me in to the holy of holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me in to the holy of holies. Take the coal, cleanse my lips. Here I am. Oh, dear Lord, I know You called me, and I'm baptized in Your name. Yes, sir. Hallelujah. Promise You have made. So, Lord, hallelujah, to fulfill Your word, that You will fill me with Your holy. Everybody now, I'm asking You to feel. Is that your prayer, bride, this morning? Oh, hallelujah. Oh, fill me with Your love. Hallelujah. So, Lord, it would not just be, oh God, hallelujah. Oh, hallelujah. Indifference in my standing and my stay. I'm asking You to feel. Let's sing the second verse now. For me to live the Christian life. Let's make it a prayer, bride, while we sing it. For me to live this Christian life, this old man, oh God, hallelujah, for Your
back. Oh, Lord, I don't want reformation only, Lord. Reformation. Para, oh God, Lord Jesus, Holy Ghost transfusion, Lord. Oh God, we must be born again. I'm asking you to feel, oh God. Right, let's make it a prayer now. Let's sing it from our heart, with sincere heart, Lord Jesus. Fill me with your love. So Lord, it would not just, oh God, not just be a part, Lord. Oh Jesus, hallelujah. There'll be no difference in my standing and my sin. I'm asking you to fill me. Lord, I need to die. Oh Lord, I want to die. Take away this old name. Oh God, all your blessings are available, and I want the keys to have access. I want to do the greater works and live in the image of Christ. While our pastor is preparing, let's sing it again from our hearts. Lord, I want to die. Oh Lord, I need. Oh God, we need to die, Lord Jesus. Oh God, take away this soul nature. Oh God, Jesus. Hallelujah. Well, I want the keys to have access. I want to do the greater works and live in the Hallelujah, image of Christ. All these promises were made for me. There's a need to die. Once again, let's raise our hands now, worship Him. I need to die. Take away this old nature inside. All your blessings are available, and I want the keys. Yes, Lord. I want to do greater works and live in the image of Christ. All these promises were made for me, first I need to die. All these promises were made for me, first I need to die. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Lord, galing sa iyong bibig ang mga katagang ito, malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay mananatili siyang nag-iisa. At sabi ng iyong propeta, hindi lang basta mamatay, kundi mabulok, Panginoon. Kung siya'y magsisibol ng bagong buhay, ng sariwang buhay na magiging mabunga, ay kailangan mabulok lahat ng bahagi niya. At yun pong aming dalangin, Ama, na lahat ng bahagi ng aming dating pagkatao ay lubusan ng mabulok, Panginoon. Ang sa ganun ng buhay mo ay lubusan ding maihayag sa aming buhay. As we serve you, Lord, habang kami ay nalalapit sa, Lord, araw ng iyong pagparito para palitan ang aming mga katawan, nais namin magkaroon ng pagkakataon na ipahayag ka ng lubos, Panginoon, sa buhay na ito. Linisin mo po kami ng lubusan muli, Panginoon, sa umagang ito as we prepare to hear, Lord, the word. Ingatan mo ang bawat isa sa pakikinig, Ama, ang iyong lingkod sa aking pangungusap ng Panginoon. Lord, ang aming pakikinig at pagsasalita ay maging mabunga, Panginoon. Hindi mawala ng kabuluhan. At sa dulo ay babalik namin ang papuri sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Mari tayo magsipo sandali. Amen. Napakainam na manambahan sa ating Panginoon. At napakaganda ng ating panahon ng worship sa pamamagitan ng mga awitin. At maasa ako ng inyong mga puso ay handa na para sa salita ng Diyos. Pero bago yun ay meron pong humabol na magpapa-dedicate daw po ng kanilang mga anak ngayong umaga. So, hindi po ako nakapaganda ng gusto tungkol dito. So, tawagin ko lang sila ng mabilis.
tawagin natin ang mga magulang, sina Maria Caridad Ramirez at Marcelino Ramirez dito sa harapan. Amen. At yung mga kapatid, dala-dala ang kanilang mga anak na si Carl Roy at saka si Charlie Robin Ramirez para ialay sa ating Panginoon. Ang mga witnesses ay si Brother Ogie at Sister Beth dito sa harapan. Yes. Loves me, oh yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. God bless you. The Bible tells me so. Praise the Lord. Amen. Napaka-laking kagalakan para sa akin sa tuwina na mag-alay ng mga bata para sa ating Panginoon. Amen. Para sa isang buhay na nakatalaga sa ating Panginoon. Yun po ating gagawin. Hindi ko na pag-aralan kung anong ibig sabihin ng mga pangalan. Pero importante ay maialay natin sila sa ating Panginoon. Kaya tayong lahat ay mananalangin. Pisahan natin kay Carl Roy. Amen. Taas natin sa Panginoon habang kayo ay nakayuko. Mananalangin ako para sa kanya at ng kanyang ina ay narito para ialay. Batang ito, sama ang mga witnesses na narito. Ama namin, salamat po sa dakilang pagkilos mo sa buhay ng aking kapatid, Lord, Sister Caridad, Panginoon, na alam ko po sa pamamagitan ng salita mo ay patuloy mong pinagpapahayagan ang iyong kalooban at nakita niyang pangailangan, Lord, ng kanyang mga anak na ito ay ialay sa iyo. Kaya po bilang pagsunod, narito siya ngayon sa harapan at sa altar mo, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, sa harap ng altar ng kanyang puso. Dahil ito'y ginagawa niya ng buong puso niya, kinikilala niya na ito'y kalooban mo, Ama. Kaya ako po naniniwala rin, nasa salubungin mo siya, Panginoon, ng buong biyaya at buong pag-ibig para tanggapin ang anak niyang ito, Ama, na si Carl Roy Ramirez, Panginoon, para, Lord, hilingin sa iyo ang patnubay mo sa kanyang paglaki. Panginoon, ikaw ang maging tagapag-ingat niya sa buong panahon ng kanyang pamamalagi dito sa ibabaw ng lupa. Lord, lahat po ng Lord, kahinaan niya, Panginoon, tinataas namin sa iyo na huwag mo hayaan na ito ikapahamak niya, kundi, Lord, ano naman ang kulang sa bata ay punan mo, Panginoon. At gawin mo siyang blessing sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga mahal sa buhay at sa iglesyang ito. Hayaan mo, Panginoon, pagkamulat ng kanyang isip tungkol sa kung anong mabuti at masama, Lord, pag kaya niya nang magsisi, Lord, na, Panginoon, siya ay biyayaan mo para lumapit sa iyo, bigay ang buhay sa iyo, maglingkod sa iyo, Ama, naming dalangin. Salamat po, alay namin sa iyo, Panginoon, si Carl Roy, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Narito si Charlie Robin. Alay din natin sa Panginoon namin. Narito si Charlie Robin Ramirez. Muli, Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang batang ito. Napakainam po na magkaroon ng isang ina na nakakilala sa iyo at nakakita ng pangailangan na ilapit ang kanyang anak, Lord. Dahil talaga napakasama, Panginoon, ng mundong ito na aming kinabubuhayan, Lord. Anong klase ng mundo ang makikita ng mga batang ito sa kanilang paglaki? Kaya kailangan, Panginoon, ng isang liwanag, Lord, sa tahanan na magniningning, O God, at magiging gabay, Panginoon, ng batang ito sa kanyang paglaki. Isang buhay, Panginoon, na galing sa iyo, Lord. Isang buhay na magpapakita sa kanya kung ano ang matuwid, kung ano ang tama, Lord. Dahil ang mundong ito, Panginoon, nalito na po ang marami, Lord. At ang mga kabataan, Panginoon, di na nila alam kung ano talaga ang malinis at kung ano ang katanggap-tanggap sa iyo, Ama. But Lord, ayaw mo ang batang ito lumaki ng may tamang kapahayagan tungkol sa kabanalan mo, Ama. At ayaw mong lumaki siya ng inaalagaan mo sa pamamagitan ng kanyang mga magulang. At Lord, pinalalaki sa takot, Panginoon, sa iyong salita. At Lord, pinapagpala para siya naman ay maging pagpapala rin sa lahat ng mga mahal niya sa buhay at sa aming iglesia sa kanyang paglaki.
At tagubilin ko po siya at inaalay namin siya sama-sama para sa isang buhay ng paglilingkod. Sa pangalan ng Panginoong Jesus na pong aming dalangin. Amen. God bless you. God bless you, Sister Rita. God bless you, Sister. God bless you. God bless you. Amen. Mamaya po after ng ating message ay magkakaroon din tayo ng water baptism. Si Sister Bernadette Nazareno at Sister Priscilla Julio ay babautismohan sa tubig ni Brother Nemi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Right, tayo natin tumay ulit and we'll read the scriptures now. Tutuloy natin ang ating serye tungkol sa Song of Solomon. How very fair is my love, part 3. How very fair is my love, part 3. Song of Solomon chapter 4, verse 8 hanggang 11. Come with me from Lebanon, my spouse with me from Lebanon. Look from the top of Amana, from the top of Shanir and Hermon, from the lion's dens, from the mountains of the leopards. Verse 9, Thou hast ravished my heart, my sister, my spouse. Thou hast ravished my heart with one of thine eyes, with one chain of thy neck. How fair is thy love, my sister, my spouse. How much better is thy love than wine, and the smell of thine ointments than all spices. Thy lips, O my spouse, drop as the honeycomb. Honey and milk are under thy tongue, and the smell of thy garments is like the smell of Lebanon. Sahin din natin yung chapter 6, verse 5. Sabi dito, Turn away thine eyes from me, for they have overcome me. Thy hair is as a flock of goats that appear from Gilead. Amen. Ang Diyos na magpala sa kanyang mga salita. Amen. Mari tayo magsiupo ngayong umaga. Gusto kong pansinin niyo yung verse 9, 4 verse 9. Thou hast ravished my heart, my sister, my spouse. Thou hast ravished my heart with one of thine eyes, with one chain of thy neck. Alright. Doon sa pasimula ng ating pagtalakay sa paksang ito, ay pinakita ko sa inyo kung paanong si Solomon ay kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo because it was the Spirit of Christ in Solomon that was really speaking. At kanyang ipinahayag ang kanyang pagsinta sa Shulamite woman who represents the bride. Right? So this is Christ speaking his thoughts and feelings about the bride. Okay? Gumamit lang siya ng ibang karakter at ganun po ang Diyos. At ang Biblia, ganun po. Ang Old Testament characters ay mga hiwaga ng mga buhay na darating. Right? When you speak about Rebecca, Sarah, and all those women, amen, hindi po yun tungkol sa buhay lang nila, kundi ang kanilang buhay ay mistulang hiwagang nakaselyo, nakasara, amen, na ngayon sa huling panahon ay nabuksan yung mga tatak na yun at nakita natin kung anong ibig sabihin, sino ba ang kinakatawan ng mga taong yun. At nalaman natin na yung mga babaeng yun na pamoso sa Old Testament ay kumakatawan lahat sa nobya ni Kristo. Amen. Yun ang tema, amen, ng buong Biblia. Si Kristo ay merong tinalagang babae na kanyang pakakasalan at wala iba kundi ang nobya niya. Amen. At lahat ng mga characters Old Testament, amen, mga kababaihan na natala sa Biblia, karamihan ay mga hintil, ay sumisimbolo sa pagdating ng isang Gentile bride, amen, na pinili ng Diyos bago pa itatag ang sanglibutan. So, the Shulamite woman is a Gentile, samantalang si Solomon ay isang Hudyo.
It's a perfect time. Hallelujah. Christ and His bride. At ang sabi niya dito, thou hast ravished my heart. Ano bang pagkakasabi nito sa Tagalog? Hindi ko nakita kanina kung anong sabi sa Tagalog. Yung verse 9 na tinitingnan natin. Inagaw mo ang aking puso. Yun. Thou hast ravished my heart. Right, yun na lang ang naisip nung translator na paraan para i-translate. Pero yung salitang ravish dito ay may higit na malalim na kahulugan kaysa dun sa pag-agaw sa puso. That's also correct. Pero I believe mas profound, mas malalim ang ibig sabihin ng ravish dito. Amen, sa talatang ito. Ravish here actually comes from the word lobab, na ibig sabihin ay encourage. You have encouraged my heart. And also, it means to make heart beat faster. Pinabilis mo ang tibok ng aking puso. Amen. Para bang una mong makita yung sinisinta mo ay, di ba? Kumabog ng gusto ang iyong dibdib. Hindi mo maintindihan kung anong nararamdaman mo at nawalan ka ng salita na gusto mong sabihin, gusto mong magsalita pero ikaw ay naumid, hindi mo mabigkas-bigkas yung gusto mong sabihin. Amen? Labis kang, tawag dito, na-overwhelm nung nararamdaman mo, nung kagandahan na nakikita mo sa Kanya. Amen? Na ang iyong puso ay lubos na naagaw. Ikaw ay nanghina. Sobrang lakas ng Kanyang dating. Na ikaw ay nanghina sa iyong mga tuhod. Amen? Well, pinalawa ko lang ang ibig sabihin. Thou hast ravished my heart. All right? So, I believe this is not the physical beauty of the bride that has done this to Christ. Hindi ako naniniwala na sapat yung ating mga magagandang accomplishment o ating mga mabubuting gawa o itsura natin para magkaroon tayo ng ganitong epekto sa puso ni Kristo. Kagaya ng sabi natin noong nakaraan at napag-aralan na natin, amen, ang tinitignan ni Kristo sa bride ay hindi yung kanyang pagkatao per se, kundi yung gawa ng kanyang biyaya sa kanyang buhay. So he was actually looking at the bride. Christ through Solomon was looking at the Shulamite woman. Amen. But in looking, he was looking at the work of His grace. The work of His hand. Sabi nga ni Barabalang, from beginning to end, amen, the bride is a work of God's hands. And all God's works are, sabi ng prophet, perfect. Amen. So, the Lord is actually admiring His own work. Pag tinitignan niya ang nobya, amen, hindi yung ating galing ang tinitignan niya. Ang tinitignan niya yung galing ng kanyang pag-ibig sa atin. Galing ng kanyang biyaya. Galing ng kanyang paggawa. He is admiring His own work. Hallelujah. That's why His heart is ravished. Amen. At dalawang bahagi ito actually. So number one, He sees the great work and accomplishment He has done in her, the bride. Number two, He sees that her love for Him is also so great that He moves Him, or that she moves Him to a state that He doesn't know how to describe how He feels. Alright, makinig kayo ng gusto. Una, ang dahilan ng pagka-ravish ng kanyang puso ay ang sarili niyang gawa sa nobya. Pero pangalawa, amen, ang dahilan ay nung tumugon ang nobya, doon sa klase ng pag-ibig na inalay ng Diyos sa kanya, at siya'y tumingin sa kanya, at nag-alay ng sarili niyang pag-ibig,
na ngayon pagkatapos siyang mahipo ng divine love, ay nagkaroon siya tinubuan din siya ng divine affection, divine love kay Christ, at nung ialay niya ito'y naging napakadakila sa harapan ng Diyos. Amen, na dahil doon, amen, naapektuhan ng gusto ang ating Panginoon Kristo, hindi niya alam kung anong kanyang nararamdaman. Hallelujah. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang bagyo ang iyong dating. Yun ibig sabihin kasi dito. Amen? I put the meaning of that here. All right. Excuse me. Alright. So sa Latin Vulgate, yun. Sabi, ang ibig sabihin nun, thou hast ravished my heart, thou hast wounded my heart, thou hast drawn my heart unto thee. Yung nga, tama, inagaw mo ang aking puso. She has captured him, ravished him with one of her eyes. It means to be robbed of one's will, to be left powerless, to be overcome. Amen? Grabe ang dating nung Shulamite woman kay Solomon that he felt overcame. Amen? Kumbaga, naghapi mo ako ng lubusan sa iyong kagandahan. Amen? Naranasan niyo na ba yung ganong klase ng pakiramdam na kayo'y naghapi ng husto? Diba? Well, nakaka-identify lang ako dyan pagka kami ay nag-PPF at merong isang team, dalawang team na pinaglalaban, minsan yung mga elders ay nagagapi ng gusto. Ibig sabihin nun, tinambakan. Ang pakiramdam namin ay nanlalata kami at kahiyaya kami. Kami ay nagapi ng mga young people. And that's how Christ felt. Amen. Sa kagandahan nitong nobya, sa klase ng pag-ibig na ibinalik ng nobya sa kanya. Hallelujah. Alright. Ang salitang eyes, kasi sabi dito, thou hast ravished my heart with one of thine eyes. Isang mata lang, sapat na para siya'y magapi. Praise the Lord. Isang mata lang. Siguro nung makita niya yung Shulamite woman, yung nakatagilid pa. Isang mata lang yung nakita niya, tumingin, sumilyap na gano'n, isang mata lang. At yung salitang ay galing sa salitang ayin, of physical eye. Now, atin itong pinaghihirapan na himayin ng gusto yung mga ibig sabihin, yung mga salita, because it's a symbolical book. Song of Solomon is a parabolic book. Kaya po ating tinitingnan yung mga ibig sabihin ng salita para makita natin ang gusto. Ang ibig sabihin. So, eyes is ayin. It pertains to the physical eye, and figuratively or metaphorically, hindi lang physical eye, but of mental and spiritual faculties. Ibig sabihin nun, yung matang tinutukoy dito ay hindi lang yung kulay asul na mata, kung asul man yung mata ng Shulamite woman, o kulay green, whatever the color is. It's not just the physical eye, hindi yun ang tinatutungkulan ng mata rito, kundi ang sabi, figuratively or metaphorically, ito'y nangahulugan ng mental and spiritual faculties. Ibig sabihin, pagkaunawa. No wonder, palagi sinasabi ni Brother Branham, when you say, you see, hindi ibig sabihin na nakita ng inyong literal na mata, kundi naunawaan mo ba? Naintindihan mo ba? So ang ating Panginoon ay naravish. Siya ay naghapi. Hindi lamang nung kanyang gawa dun sa nobya, kundi nung klase ng pag-ibig na binalik niya, at sa pamamagitan ng kanyang pagtingin na in-express niya yung pag-ibig na yon. Dahil yung pagtingin niya ay may unawa. Hallelujah! Sana naintindihan niyo, sana nakasunod kayo sa akin ngayon. Hallelujah! Hindi lang siya basta tumingin, siya tumingin na merong unawa. May pagka kayong mag-asawa,
Pag ang dalawang nilalang, isang lalaki at isang babae, labis ng nagkaisa, tinginan pa lang, dami ng sinasabi niyan sa isa't isa. Nagkakaintindihan na sila. Sulyap lang. Di ba? Saglit na tingin lang, ang dami nang nasabi noon. So yung mata ay hindi lamang physical na mata, kundi sa mamagitan ng mata ng nobya ay na-express niya ang kanyang unawa tungkol kay Solomon. Tungkol kay Kristo. At dahil dun sa nakita ni Solomon na may unawa yung babae, naintindihan niya ako. May revelation siya tungkol sa akin. Amen. Ay lalo siyang na-overcome. Amen. Mahirap makasama sa buhay yung hindi nakakaunawa. Kaya makita niya yung babae, naunawaan siya. She looked at him, amen, with an understanding. Mental faculties, hindi lang basta matang pisikal, kundi may unawa. Hallelujah. Now, 3 beses, or the first time, the eyes, yung salitang pinanggalingan ng eye dyan, is mentioned in the Bible, amen, ay nabanggit ito sa Genesis chapter 3, verse 4. Tingnan natin mabuti. Para maintindihan natin ang gusto. Genesis 3 verse 4, sabi, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. For God doth know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened. The first time, eyes is mentioned. Amen. Ang diablo pala ang bumanggit noon. At ito yung patungkol dun sa pandaraya niya dun sa babae. Ang sabi niya, amen, you shall not surely die, for God doth know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be open. Tanungin ko kayo, yung mata ba ni Eva noong mga panahon yun nakapikit? Kapikit ba siya? Tinakausap siya ng serpente? No. Her eyes were opened already. Pero hindi literal na mata yung tinutukoy ng serpente. Kundi pang-unawa. Mabubuksan ang unawa mo tungkol dito sa hiwaga na aking pinipresenta sa iyo. May hiwaga dito sa punong kahoy na sinasabi ng iyong Diyos. Meron siya mga tinatago sa iyo na ngayon bubuksan ko yung mata mo tungkol doon. Ay, intindihan nyo na yung eyes now? Hindi physical na mata? Hindi siya nakapikit nung inakausap niya ng serpente. Her eyes were fully open. But that was just the physical eyes. Pero ang sabi ng serpente, aking pupukawin ang iyong unawa. Maiintindihan mo. Amen? Ang dahilan kung bakit ayaw ipakain sa iyo yung bunga ng punong kahoy ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Pag kumain ka nito, mabubuksan ng iyong unawa. Pinagkakaitan ka ng Diyos mo ng unawa. Nagmamalupit siya sa iyo. Ikinig ba kayo sa akin? Ito rin kasinungalingan na sinasabi niya sa karamihan ng mga young people. Pinagkakaitan ka ng kaligayahan, ng kasayahan dito sa mundong ito. Pagka nabuksan ang mata mo, sabi sa mga kabataan, amen, ay hindi nyo masusukat ang ligaya na mararanasan nyo sa mundo. Yan ang pinagkakait ng Diyos sa inyo. The same old devil. Amen? Bubuksan ko ang iyong mata at maintindihan mo. Pagka kinain mo ang bungang ito, ay malalaman mo kung anong mabuti at masama. Bayan na sabi niya, and you shall be as gods, knowing good and evil. Verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food, when the woman saw that the tree was good for food, when nasabihin ng Bible, the woman saw, the woman understood that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise. She took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Verse 7, tingnan natin nagsabi, and the eyes of them both were open. Nung i-share niya yung kasalanan kay Adan, nung i-share niya yung hiwaga kay Adan, susundan niyo ba ako? Amen? Ay kapwa nabuksan ang kanilang mga mata. Naintindihan nila kung anong ibig sabihin nung bunga. At alam natin kung anong nangyari. Amen? Doon sa kasalanan na ginawa nila, nagbunga talaga. Alright? At naintindihan nila na yung pala yung bungang yun. Amen? Hallelujah. Nung kanilang tanggapin yung unawa, tinanggap ni Eva sa kanyang kaisipan,
Pagkatapos ay pinapasok sa kanyang puso. At sa puso niya ay nagdesisyon siya, it makes sense. It's reasonable. I will partake of it. Amen? Ngayon, nung pumasok na yun spiritually, amen, sa kanya, yung binhi nung salita ng serpente, amen, yung unawa, yung paliwanag, yung perverted wisdom. Are you listening to me? Amen, yun ay tinanggap niya sa kanyang puso. At ano nangyari? Nirelease nito by free moral agency, nirelease nito ang kanyang espiritu at ang kanyang katawan. Amen. Sumunod na tumingin siya, iba na yung tingin niya. Amen. At kung ano yung nakita niya, ay doon ay nakipag-isa siya. At yung kanyang katawan ay pinakipag-isa niya doon sa nakita niya. At ano nangyari? Nagkaroon ng bunga si Cain. Alright, sana bukas ang inyong mga mata. Dahil masyado akong, amen, matalinghaga ngayong umaga. Pero ako'y nangungusap sa mga nobya ni Kristo na alam nyo na itong mga bagay na ito. Amen, may mga bagay ko na hindi ko madirektang sabihin, pero alam nyo kung ano ibig kong sabihin. Amen. Sa tingin nyo pa lang, nalalaman ko na kung sino nakakaintindi at hindi. By your eyes. Amen. Pagka tingin nyo, parang papatingin kayo sa kisame. Pero pag ang tingin nyo, kumikislap habang kayo nakikinig sa akin. You are ravishing my heart. Dahil alam ko na naintindihan nyo, ang tingin nyo ay may unawa sa akin. Medyo ibang hindi masyadong malinaw yung mga mata ngayon, mamaya lilinaw din yan. Tingin lang kayo, patuloy lang kayong tumingin. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng unawa. Alright, kung hindi na mabigay ng unawa yung babae, ang nobya, hindi niya maintindihan. Kung hindi tayo bigyan ng unawa ni Kristo, kahit anong pangaral sa atin, hindi natin maintindihan. Alright? So, importante, tumitingin tayo. Hallelujah. So, sabi, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. Nung mabuksan yung kanilang mga mata, anong sumunod? They knew, nalaman nila. Yung mata ay may kinalaman sa pagkakaalam. Right, kaya anong sabihin? Yung Song of Solomon, you have ravished me with one of your eyes. Ibig sabihin nun, amen, yung tingin ng babae ay may unawa na siyang dahilan kung bakit labis na nasisiyahan at naliligayahan si Solomon. Iba yung tingin ng church kay Kristo dun sa tingin ng nobya kay Kristo. Bakit? Kasi iba yung unawa ng church. Iba yung unawa ng denomination sa kanyang pagtingin kay Kristo. Sabi nga ni Brother Branham, pag tumingin ka, anong nakikita mo? Yun ang importante. Anong nakikita mo sa iyong pagtingin? May pagtingin ng denomination, sabi, ikaw ang pangalawang persona ng pagka-Diyos. Tama ba yung tingin? Paano masisihan si Lord nun? Ang tingin mo sa akin, pangalawang persona. Di ba? Pero kapag ang bride ang tumingin, amen, hindi niya tinitingnan si Kristo na one of the persons, but the person. Meron siyang unawa. Pagtingin niya kay Kristo, hallelujah, ang Diyos ay nabibighani. Bakit? Tama yung kanyang unawa. Natumbok niya. Nakilala niya ako. Nakikita niya ang katotohanan. Hallelujah. Tingin ng ibang mga tao ng denominational church, amen, na ang Diyos, si Kristo, isang compromising God. Na hindi na kailangan yung kabanalan, hindi naman kailangan magigpit ng gusto. At gusto ni Lord na lahat ay maligtas at punuin ng langit ng mga tao. Kaya kayo mga lasenggo at mga prostitute at mga sugarol at lahat ng klase ng tao, magsimba lang kayo. Punuin niyo ang simbahang ito at kayo pagpapalain ni Lord, lumapit lang kayo sa Kanya. Alayin yung mga buhay. Hindi nyo kailangan magbago dahil mahal ni Lord lahat ng tao, kahit ano ka man, kahit sino ka man. Amen. Pagtingin ng church sa Kanya ng ganyan, napapasimangot siya. Amen. Because it's a perverted knowledge. It's not the right kind of a look. Amen. Ang tingin nila hindi tamang tingin. Dahil sa pagkaunawa nila. Sana naintindihan niyo ako? Amen. Hallelujah. Oo, gusto ni Lord na maligtas lahat ng maaaring maligtas, pero kailangan magbago kayo. Kailangan ialay niyo yung buhay niyo. Kailangan isuko niyo inyong sarili. Kung kayo dating prostitute, kung dati kayong manunugal, dati kayong lasenggo, amen, ay babaguhin niya ang inyong buhay sa pamamagitan ng kanyang biyaya.
para maging kaaya-aya kayo sa kanyang harapan. Kailangan inyong kamuhian ng dati niyong buhay. At nasayin ng buhay na nanggagaling sa ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Ephesians chapter 1, no wonder itong sabi ni Paul at panalangin niya. 17 to 18. And the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Itong panalangin ng apostol. I believe it's the Spirit of God in the apostle na nag-express nito. Amen. Na ang Diyos daw ng ating Panginoong Jesus, ang Ama ng kalwalhatian, ay magbigay sa atin ng espiritu ng karunungan at kapahayagan sa pagkakakilala sa Kanya. It's very important na matanggap natin itong espiritu ng karunungan at kapahayagan. 18, ang sabi, the eyes of your understanding being enlightened. Anong klaseng mata? Mata ng pagkaunawa. Mata ng pagkaintindi. Maliwanagan daw itong mata ng ating pagkaunawa. Hallelujah. That ye may know. You see, yung mata mo, pagka nabigyan ng liwanag, mauunawaan mo, malalaman mo, that ye may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Makikita mo ang kalwalhatian ng kayamanan ng kanyang, amen, mana. Amen. Na nasa mga banal. Praise the Lord. So yun ang aking panalangin. Amen. Buksan niya ang ating mata ng pangunawa. Hallelujah. Dito sa Genesis 13, verse 10. Still speaking about the eyes now. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Si Lot daw, nung kanyang itingin ng kanyang mga mata, amen, sa kapatagan ng Jordan, nakita niyo na ito ay tubigan, masagana sa tubig. Kita niyo, tingnan niyo kung anong ginawa ni Lot, itiningin niya ang kanyang mga mata. At ano nakita niya? Kasaganaan, prosperity, mga ilaw sa Sodom at Gomorrah. Kalulatian ng mundong ito. Amen? Opportunities sa sanglibutan. At nung makita niya ito, amen, alam niyo kung anong eksena dito, pinili niya ang Sodom at Gomorrah. Dahil dumating yung panahon na hindi na magkasundo yung mga pastor ni Abraham at saka mga pastor ni Lot, dahil dumami sila na uso, yung kanilang hayop na alaga ay dumami na at nagkakaroon na sila ng awayan. At ang sabi ni Abraham, okay, sige, hindi tayo pwedeng manatiling magkasama. Amen. Mumili ka ng lugar na gusto mong puntahan. At ang nakita ni Lot ay ang Sodom at Gomorrah. At ano ang ginamit? Ang kanyang mga mata. Sa kanyang pagtingin ay merong pumasok na perception of worldliness. Marami akong chance dito para yumaman, para sumagana. Remember, sabi ni Brother Branham, amen, itong si Lot ay kasama na ni Abraham nung siya'y mag-backslide. Maalala nyo? Sila'y pumunta sa Egypt nung magkaroon ng tagutom at nakita ni Lot ang kagandahan ng Egypt noon pa lang. Kaya ang sabi dito, amen, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Naalala ni Lot yung kagandahan. Ibig sabihin, hindi na natangkal. Namarka na yun sa puso ni Lot at sa kanyang asawa. Ang ganda ng Egypt. Grabe ang opportunity sa Egypt. Grabe ang worldliness sa Egypt. Naintindihan nyo? Grabe ang mga damit nila doon. Kaya nga, yung asawa ni Lot ay naging trendsetter. Bakit? Kasi yun ang nasa puso niya. Nung makita nila yung Egypt, hindi na naalis sa kanila yung marka ng Egypt. Kaya nung papiliin sila, nung sila'y kailangan maghiwalay, hindi sila nahirapan. Kunyari yung tumingin-tingin pa sila, pero meron na silang image sa isip nila. Nung makita nila ang Sodom at Gomorrah, naalala nila yung image nila. Ito yung ating hinahanap dati pa. Salamat sa pagkakataon.
Ano ibig sabihin? May mga tao, amen, kung papipiliin mo, hindi mahihirapan pumili. Dahil kung anong laman ng puso mo, yun ang iyong kayamanan. Yun ang iyong hahanapin. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So you see, the eye is the gate to your soul. Kapag ito'y gate, it's either, amen, ito ay nagpapasok ng impormasyon patungo sa iyong kaluluwa o kaya ay nagbubukas para kung ano yung nasa iyong kaluluwa ay ma-express mo sa labas. Intindihan niyo, ang gate ay pangsarado at pangbukas. Pag meron ng napapasok yan sa puso mo, nandun na yung image na yun. Ang kailangan na lang yan ay buksan yung mata sa kaluluwa para ma-confirm, ito na yung pagkakataon para kung ano yung dati nang nandyan sa puso mo, ay iyon ang magawa, iyon ang matupad. O kaya ay mabuksan ito para kung ano yung bagay na nandun sa labas, ay mapapasok mo sa iyong pagkatao at yun ay iyong pakamahalin at iyong yakapin, ay iyong pakanasahin na makamit. Naintindihan niyo ba ako? The eye is the gate to your soul. So kung ano yung nakita ni Lot sa pamamagitan ng kanyang mata, amen, ay nakaapekto sa kanyang pagnanasa. At nung makipag-isa siya doon sa pagnanasa ngayon, amen, yung katawan niya ay sumunod sa pagnanasa. At sa wakas ay nakita niya ang kanyang sarili, amen, na nasa gitna ng kanyang pinakananasa sa kanyang puso. Dahil nakita niya sa kanyang mga mata. Amen, no wonder palaging nagpapaalala ang Biblia na ingatan nyo ang inyong tinitignan. Ang inyong tinititigan. Pinagtutuunan ng pansin. Hindi pa tayo nagtatagal sa pagtalakay natin tungkol doon sa beholding the glory. Nakita niyo yung epekto noon kung ano yung tinitignan mo, minamasdan mo, nagkakaroon ng epekto sa iyo. Because your eye is the gate to your soul. Genesis 18, tingnan natin si Abraham, ikumpara natin ang paggamit niya sa kanyang mata dito kay Lot. Anong nakita niya? Anong naunawaan niya sa kanyang pagtingin? And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre. This is Abraham now. And he sat in the tent door in the heat of the day. And he lifted up his eyes and looked. Ang sabi si Lot kanina ay tumingin at nakita niya ang Sodom at Gomorrah. Ngayon naman si Abraham nandun sa kanyang tolda. Amen? At narito, bumisita sa kanyang tatlong anghel. At nung siya'y tumingin, sabi, he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him, and when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself toward the ground. Sinong nakita niya? Si Elohim. Amen. At nakilala niya. At siya'y tumugon. Can you say amen doon sa kanyang nakita? At sumamba siya doon sa isa na nasa gitna. Amen. At tinawag niyang Lord. Hallelujah. Bakit? Tama yung kanyang unawa. Tama yung kanyang intindi. Hindi tatlo ang Diyos. Kaya hindi niya tinawag na Lords. Hindi niya kinalalang tatlo. Yung anghel na tatlo ay tatlong Diyos. Kundi nakilala niya yung nasa gitna, yun lamang ang Diyos. Kaya ang sabi niya, My Lord. Matalang nung yung dalawang anghel pumunta kay Lot, palibasa ang kanyang tingin ay nakatingin sa sanglibutan. Kaya nung may bumisita ang anghel, amen, mali ang revelation niya. Sabi niya, My Lords! Naintindihan niyo ba yun? Pero nung si Abraham ang makakita, ang sabi niya, My Lord! Hallelujah! Kaya pagka ang bride ang tumingin kay Kristo, labis siyang nabibigani. Labis siyang na-overcome. Kilala ko nito eh. Wala akong may tago dito eh. At ang sabi niyo sa Song of Solomon chapter 6 verse 5, ilayo mo nga, ibaling mo nga ang iyong tingin, hindi kita matagalan. Hindi ako makatagal sa titig mo. Natutunaw ako. Amen. Isip niyo ba yun, magkaroon tayo ng ganong klase ng kapangyarihan sa Diyos. Na tingin lang natin, amen, ay parang wala na siyang magawa. Sunod-sunuran na siya si Sir Lourdes. Sarap no? Yung babae, tingnan mo yung mister mo, sunod-sunuran na. Di ba? Isang tingin lang. Alam na nung mister mo kung anong dapat niyang gawin.
Amen? In the good sense of the word, ang ibig ko sabihin. Ha? Hindi dahil sa ikaw ay, alam mo na, ikaw ay dominating female, kundi nakuha mo yung susi ng kanyang puso. Na isang tingin mo lang, napapasunod mo siya. Praise the Lord. Genesis 24, verse 63. Ito yung panahon na inutusan si Abraham. I'm sorry. Ito yung panahon na si Isaac ay naghihintay kay Rebecca. No, 22 verse 13 tayo muna, bago yung 24. Right? Abraham, inutusan siya, nung isilang na si Isaac, inutusan siya na ialay siya sa isang bundok. At sabi sa verse 13 ng Genesis 22, and Abraham lifted up his eyes. Remember now, itong mata ni Abraham ay nakita na si Melchizedek, nakita na si Elohim. Remember? Bago itong pangyayaring ito. Nung dumating ng pangako, ang sabi ng Diyos sa kanya, o sige, alay mo ngayon yung anak mo, ang iyong buktong na anak, sa bundok na sasabihin ko sa iyo. At madaling araw, pumaroon si Abraham, at nung siya'y naparoon na, sabi, and Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him, a ram caught in a thicket by his horns. Hallelujah. Tatarakan na ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Nakalapag na sa altar. Nakalapag na doon sa kahoy na dinala mismo. Amen, ang kanyang anak, pinapasan niya para gawing altar. At ngayon, amen, ay tatarakan siya ng kanyang ama. Sa pagtingin nyo dito sa eksenang ito, anong nakikita nyo? Amen? Ang tingin dyan ng mga denomination, isang kwentong, tawag dito, makapanindig balahibo. Parang very exciting, parang very emotionally packed yung eksenang yun. But no, this is not just emotionally packed. This is the Father, amen, ready to kill the Son. This is the picture of Calvary. Can you say amen? So hindi lang tayo parang nanonood ng teleserye, naku, exciting yung portion na yun. No, amen. Pagtingin natin, nauunawaan natin. Amen. Na ito ay tipo, isang anino ng ginawa ng Diyos sa Kalbaryo. Si Kristo, si Isaac, can you say amen, ang nagdala ng sarili niyang kahoy na pag-aalayan sa Kanya. At doon sa krus, ay dinarakan siya ng Ama. Pero merong sumingit dito, nung tumingin, si Abraham. Hallelujah. Sabi niya, sabi ng Bible, he lifted his eyes and looked, and lo, I'm sorry. Right, verse 13. Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him, a ram caught in a thicket by his horns. May nakita siyang kordero. Abay, paano nakaakyat yung kordero doon sa mataas na bundok na yun? Ang sabi, yung sungay ng kordero ay nasilo, nahuli ng mga dawag sa kanyang sungay. Amen. At hindi siya makaalpas dahil doon. At ang sabi ni Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the instead of his son. Dahil ang sabi ni Lord, amen, huwag mong ituloy yan, Abraham. Dahil alam ko na, amen, na ako ay mahal mo. Ang pag-ibig mo ay sa akin ay higit kaysa sa ano pa mang bagay. Hallelujah, inawat siya. At ang sabi ni Lord, the Lord shall provide for himself an offering. At pagtingin niya, nandoon ang kordero. Hallelujah, bilang kapalit nung tatarakan na anak. Amen, it's another shadow. Amen, tatarakan na tayo. Dapat tayo dapat na mamatay, pero pagtingin ng Diyos, amen, ay merong kordero. Hallelujah. Ang ating Panginoon Jesucristo. May siyang ginawang kapalit ng bawat isa sa atin para siyang mamatay para sa atin. At ang sabi, nahuli siya sa kanyang sungay. Alam niyo ba kung anong kinisimbolo ng sungay sa Biblia? Amen, sa Revelation, amen, meron dong kordero na may sungay. At ang paliwanag ng ating propeta, yung sungay ng kordero ay ang kanyang iglesia. Dami nating parabol, ano? Amen, sana hindi pa kayo natutulog. Pero nahuli yung kordero sa kanyang sungay. Dahil sa kanyang sungay, hindi siya makaalpas sa krus. Amen. Ang dali lang nun eh. Abay, siya'y Diyos ng mga Diyos, siyang Diyos ng nilikha. Siyang may likha ng lahat ng bagay. Amen. Utusan niya lang ang mga anghel.
Nung hamunin siya ng mga tao, sabi mo ikaw ay anak ng Diyos, ba't di ka bumaba dyan sa krus? Ang dali lang noon. Amen? Niligtas mo marami, sarili mo, hindi mo maligtas. Hinamon siya. Pero ang kanyang sungay, hallelujah, ay nakatrap na doon sa dawag. Ang kanyang sungay, ang iglesia niya, ang kanyang nakikita. At yun ang dahilan kaya hindi siya umalpas sa krus. Hindi yung pako ang dahilan kung bakit hindi siya nakakawala. Amen. Saglit lang yun. Isang salita niya lang yung pako ay babalik sa kahon na pinanggalingan niya. O kaya doon sa metal na pinanggalingan niya sa ilalim ng lupa. At ang kanyang sugat ay gumaling kaagad. At siya'y bumaba at pagkatapos ay pagugulpihin niya lahat ng mga Roman soldiers na yun. Pero ang sungay niya, amen, hallelujah, ay nahuli ng dawag. Ang dahilan kaya hindi siya nakalpas dahil ang sungay niya, ang iglesia, hallelujah, ay nandoon sa kanyang harapan. For the joy that was set before him, ang sabi, he endured the cross, despising the shame. And he became obedient even to the death of the cross. Amen, kung bumaba siya sa krus, walang lalabas na iglesia na walang pahit, walang dungis, walang kasalanan. Kung bumaba siya sa krus, walang katubusan ng bawat isa sa atin. Anong dahilan? Nakita niya sa harapan niya ang iglesia. Yun ang dahilan ng magandang nobya. Ang kalalabasan ng sakripisyong ito, anong nahuli? Yung sungay. Yun ang hindi nagpaalpas sa kanya sa krus. Hallelujah. Praise the Lord. So natututo tayong tumingin ngayon sa mga scriptures at makita natin ng may unawa. And he looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Hallelujah. Yung korderong inalay bilang substitute sa kanyang anak. Yung korderong inalay bilang substitute sa kanyang mga anak. Hallelujah. Genesis 24, verse 63. And Isaac went out to meditate in the field at eventide. Evening time. Praise the Lord. Napakasarap magbasa ng Bible pagka bukas yung selyo sa iyo. This is an open book. Amen. Sa pamagitan ng mensahe ito, alam natin kahit yung mga termino, alam natin kung ano ibig sabihin. Eventide. Pag sinabi mong eventide, end time yan. Ito yung panahon ng kinabubuhayan natin. This must be typing Isaac, Christ, waiting for the bride to come in the rapture. And Isaac went out to meditate in the field at the evening time. The field. Hindi sa bahay niya, sa field. Naintindihan niyo ba? Hallelujah. Si Kristo ay katatagpuin ng iglesia, hindi sa bahay niya, hindi dito sa lupa, kundi saan? Sa himpapawid. Hallelujah. And then, ang sabi dito, hallelujah. And he lifted up his eyes, and he saw, and behold, the camels were coming. Anong dala-dala ng camel? Anong sinisimbolo ng camels? Ang camels, ang mga hayop, kapangyarihan. Ano yung camels dito? Ang Holy Spirit. Meron siyang karga-karga. Hallelujah. Amen. Siya'y nagpapahinga. Amen. Sa panahon ng gabi. Doon sa bukid, sa himpapawid. At pagtingin niya, narito na ang rapture. Narito na ang Holy Spirit. Amen. Dala-dala ang kanyang pinakamamahal na nobya. Hindi po nakakagulat na makakita ng mga camel doon sa lugar ni Isaac noong panahon yun. Dahil ayon sa history, yung lugar na kinaroroonan ni Isaac ay daanan talaga ng camel kasi yun ay daan ng mga nagtitrade, nagbabarter at gamit nila sa kanilang transportation ay camel noong panahon yun. Kaya maraming klase ng camel siyang nakikita. Pero iba itong grupo ng mga kamelyong ito na paparating. Hindi dahil sa meron siyang 2 bundok sa kanyang likuran. Kasi iba-iba yan. Yung camel may isa, merong 2, di ba? Amen. Hindi yun na nakapukaw sa pansin ni Isaac. Ang nakapukaw sa pansin niya ay yung dalagang daladala ng camel.
Hallelujah. Ang nakapukaw sa pansin ng ating Panginoong Kristo ay yung babae na nagtiwala ng kanyang buhay sa Holy Spirit at nakasakay dito. Amen. At buong pagtitiwala. Hallelujah. Praise the Lord na inalay ang kanyang buhay. Sumakay sa Holy Spirit. Dahil alam niya ng Holy Spirit, hindi siya ililigaw. Dadaling siya sa tamang lalaki. Hallelujah. Sana makita yung aral dyan, mga kabataang babae na naghahanap ng Isaac. Sumakay kayo sa Holy Spirit. Dahil dadaling kayo nito sa tamang lalaki. Huwag kayo sasakay dun sa biro ng inyong kaeskwela o kaopisina. Sa Holy Spirit kayo sumakay. Dahil kayo dadaling niya kay Isaac para sa inyo. Hallelujah. And he lifted up his eyes and saw, and behold, the camels were coming. And Rebekah lifted up her eyes. Nagkatinginan sila. Hindi lang si Isaac ang tumingin. Sabi si Rebekah din ay tumingin habang nakasakay sa kamelyo. Praise the Lord. Nagtama ang kanilang mga mata. At ito yung sinasabi ni Solomon, nadali mo ko sa sulyap mo. Nagapi mo ko. Isang mata mo lang. Sinta ko. Hallelujah. At yung tingin ni Rebekah, hallelujah, ay gumapi kay Isaac. At yung tingin ni Isaac ay gumapi kay Rebekah. At ang sabi, and Rebekah, 64, lifted up her eyes, and when she saw Isaac for the first time, amen, she lighted off the camel. Kapag ikaw ay tumalon na sa kamelyo, abay, excited ka na masyado nun. Sabi mo tumalon sa kamelyo, bumaba ng dali-dali. First time niya lang makita yung lalaking yun. Kumbaga sa outsider, hindi alam yung kwento. Sobra naman yung babaeng yan. Ngayon lang nakita, nataranta na. Hindi nila naman kwento na itong si Rebekah, amen, doon pa lang sa bahay nila, ay kinwentohan na ni Eleazar tungkol sa lalaking ito. Kaya sabi ni Pedro, bagamat di pa natin nakita, ay iniibig na natin. Bakit? Kasi marami na tayong narinig na kwento tungkol sa kanya. Di ba natin nakikita ng pisikal, pero nabihag ng ating puso. Para na rin nakita natin siya na higit pa sa pisikal. Ang katangian niya, ang pagmamahal niya, ang klase ng lalaki na siya. Can you say amen? Ang tahanan na meron siya. Hallelujah! Kung anong kayamanan na pwede niya ibigay. Hallelujah! Ang mga mana na makukuha niya. Anong klase ng palasyo meron siya. Anong klase ng pagtitiis? Anong klase ng, hallelujah, pagmamalasakit? Anong klase ng pagpapatawad meron itong lalaking ito? Si Eleazar hindi nagkulang, kinuwento niya, hindi lang tungkol kay Isaac, tungkol sa kanyang ama. Tungkol sa kanyang mga kayamanan. Hallelujah! Tungkol sa kanilang magiging future home. Naalala niyo yung Eleazar natin, ang pangalan ay William Branham? Minsan nandun siya sa kanyang kama at siya maga pa lamang. Amen, ay sabi niya, tumatanda na ako. 50 anyos na ako. Tuloy ang aking pakiramdam, magsi-50 na rin ako. Pero sabi ng Diyos sa kanya, sabi niya, gusto mo bang daling kita beyond the curtain of time? Sabi niya, Panginoon, alam mo kung paano ito makakatulong sa akin. At doon ay nasaksihan niya yung tahanan na pagdadalan sa inyo ni Isaac. At kinuwento niya kung ano magiging kondisyon ng lugar na yun. Amen. Hindi nagkulang si Eleazar sa pagkukwento tungkol kay Isaac. Kaya hindi pa natin siya nakikita. Amen. In love na tayo sa kanya. At habang naglalakbay sila, si Rebekah at saka si Eleazar ay walang tigil sa kwentuhan. Sabi ni Rebekah, sige nga, sabihan mo pa ako ng tungkol kay Isaac. Hindi ko alam kung gaano katagal yung biyahe nila, pero malamang matagal yung kamelyo lang ang kanilang sasakyan. Wala pang Montero noon, Brother Romaine. At it was the most enjoyable trip that Rebekah has ever made. Yan ang pinaka-enjoyable na biyahe. Yung say amen.
yung papunta kay Isaac. Marami na tayong pinuntahan, marami na tayong dinaanan sa mundong ito. Pero iba yung alam mo na ikaw ay bumabiyahe papunta na kay Isaac. At hindi siya nag-aksaya ng panahon. Eliezer, tell me more! Eliezer, tell me more about Isaac. And I'm sure lahat na sa tagal ng biyahe, lahat na naikwento ni Eliezer. Kaya nung magkita ang kanilang mga mata, wala nang tanong-tanong. Baba na, Rebecca! Salubong na! Dali-dali siyang bumaba sa kamelyo. Hindi niya naghintay na alalayan siya ni Eliezer. Hindi na! Siya'y tumakbo para salubungin si Isaac. And what a love story. Hallelujah, that was. Bakit? Kasi yung mata, yung unawa ay tama. Praise the Lord. Kaya bago pa sila magkita physically, nagkita na sila spiritually. Bago pa natin makita si Jesus physically, nagkita na tayo spiritually. Bakit? Kasi nakita natin ang Diyos sa pamamagitan ng paraan niya ng pagpapakita. Ano yun? Sa pamamagitan ng propeta. Dahil ang propeta ay kinakatawan ng ilong ba? Paa ba? Tenga ba? Ang propeta ay ano sa Biblia? Seer! Mata! Kaya ang tingin ng nobya ay pinadaan doon sa channel ng mata. Hindi lang tayo basta-basta tumitingin na gumagawa ng sarili nating interpretation ng Bible. Ganito ibig sabihin niya, ganito ibig sabihin niya. Sa pag-aralan namin sa aming Bible school, ganito ibig sabihin niya. No! Meron tayong, thus saith the Lord. Meron tayong channel ng propeta para makita natin ang tama. Lahat ng patungkol kay Isaac. Kaya pagtingin natin sa kanya, it's through the channel of that prophet. Eyes. Kaya ang linaw-linaw ng ating pagkakilala sa kanya. Hallelujah. And when she saw Isaac, she lighted off the camel. Amen. Pagka nakita na kayo, amen, the camel and Isaac, spiritually speaking, are one. Diba? Mag-iiba na ng dispensasyon. You'll be one with Isaac forever. Psalms 25, verse 15. Mine eyes are ever toward the Lord. Sana ganun ang inyong mga mata. Saan palaging nakatingin? Ang sabi ni David, mine eyes are ever toward the Lord. For He shall pluck my feet out of the net. Ang mga mata ko ay palaging nakatingin sa direksyon ng Panginoon. Amen. So, dapat alam nyo na hindi ito literal looking. Di ba? Kasi pag palagi kayo nakatingin sa direksyon ng Panginoon, baka nakaganyan na lang kayo palagi. But it is a spiritual looking. It's a spiritual sight. Ano man ang ginagawa mo, gusto mong ito'y magpalapit sa iyo. Amen, doon sa kinaroroonan ni Lord. Magpalapit sa iyo sa Kanya ng higit kaysa dati. Ano man ang iyong, amen, planuhin gawin, magkaroon ka ng negosyo. Amen, mag-asawa ka. Amen? Mag-aral ka ba? Dagdagan mo ang degree mo? Nasa sa iyan. Basta ang mata mo ay nakatingin sa direksyon ng Panginoon. Hindi ka nasa sidetrack. Hindi ka gawa ng ibang bagay para ang atensyon ay mabaling sa iyo at mawala sa Diyos. Ano man ang ginagawa mo, your eyes is ever toward the direction of the Lord. Hallelujah! Ano man pagpapagal mo? Ano man ginagawa mo sa ministry mo? Amen. Gusto mong tumingin sa Panginoon at gusto mong ibaling ang mga tao ang kanilang paningin sa Panginoon at hindi sa iyo. My eyes are ever before the Lord. Dahil lang sabi, kapag ganyan daw, He shall pluck my feet out of the net. Masilo ka man, magkamali ka man minsan, madulas ka man, makagawa ka man ng blunder. Amen, ang Diyos ang magliligtas sa iyo. Dahil ang mata mo ay nakatingin sa Kanya. Praise the Lord. Gusto nyo guminhawa ang buhay, walang masama. Gusto nyo magkaroon ng extra income, walang masama. Basta siguraduhin nyo na hindi nyo inaalis ang mata nyo kay Lord. Basta siguraduhin nyo na yung inyong affection ay hindi nalilipat sa kung kaninong tao, kundi sa Panginoon. Ang inyong pag-asa ay nasa Panginoon. Hindi sa kung kaninong Poncio Pilato na nandito sa lupa na nangangako sa inyo ng ganito at ganyan, kundi sa Panginoon nakatingin ang inyong.
Proverbs 30 verse 12 to 13. There is a generation that are pure in their own eyes. I believe that generation is our generation. Meron daw henerasyon ng tingin sa kanilang sarili ay napakalinis. Sa kanilang sariling tingin. Kanilang sariling pagtaya. Di ba yan ang sabi ng Laodicean Church sa Revelation chapter 3? Na ako ay mayaman at nagkamit ng mga kayamanan at hindi nangangailangan ng anuman. May henerasyon na ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili ay malinis sila. Pero ang sabi dito, may itutuloy natin, and yet is not washed from their filthiness. Malinis na ang tingin sa kanilang sarili, pero sa totoo lang, sila'y napakarumi pa rin. Hindi pa sila nahugasan sa kanilang mga kasamaan, sa kanilang mga You know what filthiness is? Higit yan kaysa dun sa kasamaan lang. Filth. Hallelujah. So merong ganyan, ang tingin sa kanilang sarili, malinis na. At di na nangangailangan. Hanggat hindi mo nare-realize ang pangailangan mo, amen, hindi ka matutulungan. Amen. Ang tingin nila sa lahat ng bagay ay ayon dun sa kanilang pangunawa, sa kanilang sariling mata. Amen. Kaya hindi mo sila masabihan, hindi mo sila maituwid, hindi mo sila magabayan patungo sa tamang direksyon. Bakit? Kasi sa tingin nila, tama na sila. Tulungan tayo ng Panginoon na magkaroon ng mata na handang magpakumbaba at magsabi, kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Kailangan ko ng paglilinis sa aking mga kasalanan. Hallelujah. Sabi dito, nagpatuloy pa, there is a generation, how lofty are their eyes. Yun. How lofty is their eyes. And their eyelids are lifted up. Yun palang dahilan. Kaya ang tingin nila sa sarili nila, dalisay na sila, malinis na sila, dahil mayabang ang kanilang mga paningin. Song of Solomon chapter 1 verse 15. Ako tayo magtapos. Behold, thou art fair, my love. Behold, thou art fair. Thou hast dove's eyes. Aha. Nung ihalintulad ng mga mata ng Shulamite woman na hindi hinalintulad sa mga mata ng buwitre, kundi sa mga mata ng kalapate. Bakit? Kasi ang mata ng kalapate ay maamo. Mata ng kalapate ay sabihin natin, mapagpakumbaba. Hindi yan naghahanap ng kasiraan o kasamaan. Nakita na ba kayo ng kalapate? Nung palpasin ni Noah ang kalapate, ano nangyari sa kalapate? Ang kalapate, nung hindi pa humuhupa ang baha, ay bumalik kagad sa arka. Samantalang yung uwak ay hindi bumalik. At anong ginawa ng uwak? Anong dahilan? Kasi yung uwak ay dumapo doon sa mga bangkay na lulutang-lutang sa baha. At nagpalipat-lipat. Lahat ng klase, yung mata ng kambing, kinain niya muna, pagkatapos sumipat siya doon sa baka, at yung mata ng baka ay kinain niya rin. At lahat ng klase ng buk, lahat ng klase ng uod ay kanyang kinain, kaya hindi na siya bumalik sa arka. Bakit? Kasi okay na siya doon, ang dami niyang madadapuan, ang dami niyang makakain. Pero yung kalapate, wala siyang madapuan ng kanyang paa. Pagtingin niya, puro karumihan, puro filthiness. Hindi ko kaya ito, kaya babalik ako sa arka. Ang mata ng nobya ay tulad sa mga mata ng kalapate. Amen. Hindi yan nagdedwell sa masama. Hindi yan nagdedwell sa ikasisira ng kanyang kapwa. Hindi yan naghahanap, amen, ng may pupula lamang. Ang kanyang mata ay dalisay, ang mata niya ay tapat, ang mata niya ay mapagpakumbaba, ang mata niya ay malamlam sa pagkaamo at pagpapasakop sa ating Panginoon. Hallelujah. Song of Solomon chapter 6 verse 5 as we close. Amen. Kung ganyan, ang sabi ni Solomon, turn away thine eyes from me, for they have overcome me. So lumalabas dito, dun sa chapter 4, isang mata lang ay na-overcome na siya. Ibig sabihin, pagdating sa chapter 6, dalawang mata na ang pinantitingin sa kanya ng nobya. So evidently, siya'y humarap na kay Solomon. At ngayon, ang sabi ni Solomon, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Sabi niya, turn away thine eyes from me. Hallelujah. For they have overcome me.
Thy hair is as a flock of goats that appear from Gilead. Hallelujah. Overcome here means literally have taken me by storm to press overpoweringly against me. Amen. Ang iyong mga mata, they've overcome me. They've taken me by storm. Ibig sabihin, ang dating ng iyong mga mata sa akin ay parang bagyo. Hindi ko kayang matagalan ng pressure ng iyong tingin. Dahil tuwing titignan mo ko, ay nakikita mo na ikaw ay bahagi ko bago pa itatag ang sanglibutan. Tuwing titignan mo ko, ay nakikita mo na ikaw ay attribute ko lamang na ngayon ay nilagay dyan sa ibabaw ng lupa. At ikaw ay nananawagan para doon sa kung anong meron ako. Amen. Amen. Yung attribute ay nananawagan. Amen. Para aking ibigay kung ano yung alam niyang meron ako. And you become the reason of my being. Ang Diyos, pagamat siya'y mapagmahal, makinig kayo ng gusto. Gusto niya nagbibigay, right? Pero alam niyo, ang Diyos ay isang persona din na nangangailangan ng atensyon. Gusto niya rin nung pinupuri siya. Sino dito ang ayaw na pinupuri siya? Magpakatapat kayo sa inyong sarili. Kailarawan ng Diyos. Sa ayaw niyo aminin o sa gusto. Gustong-gusto niyo na kayo ay binabati sa maganda niyong gawa. Gustong-gusto niyo na kayo pinupuri, na pinapansin. Diba? Yung mabanggit lang ang pangalan niya, sobrang sarap ng pakiramdam, di ba? Kaya alam niyo, ang Diyos ay ganun din. Gusto niyang sinasamba siya. Gusto niyang pinupuri siya. Gusto niyang pinapansin siya. Dahil yun ang dahilan ng kanyang existence, sa kanyang ma-express ang kanyang sarili, at sa kanyang expression ay makinabang yung mga pumapansin sa kanya. Tingnan niyo ang quote. Amen. Last quote, and then we're going to pray. Ephesians Church Age book. Sabi niya, the word most definitely. Now the word most definitely sets forth that from before the foundation of the earth, all right, nakuha? The purpose of God was to share His eternal life with man. Nakita niyo ba yan? Ang purpose daw ni Lord, may purpose siya ng kanyang existence. Ang Diyos hindi katulad ng isang tao na walang layunin sa buhay. Hindi alam kung anong gagawin. Ano mong dahilan, bakit nandito ka? Bakit ka ba nabubuhay? Hindi ko pa naiisip eh. Naku naman, 50 anyos ka na, hindi pa alam. Sandali na lang mamamatay ka na, hindi mo nalaman ang layunin ng buhay mo. Hallelujah. Pero si Lord, alam niya ang purpose. And the purpose of God was to share His eternal life with man. Ephesians 1:4-11, sabi, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ Himself, according to the good pleasure of His will. Now listen closely. Bandang ibaba, amen. Now listen closely. God being a Savior. Now listen closely. God being a Savior. Savior dito ay I-O-U, may U yung Savior. Being a Savior, it was necessary that He predestinate a man who would require salvation in order to give Himself reason and purpose of being. Naisip niyo ibig sabihin ito? Yung tao ang magbibigay ng reason and purpose of being sa Diyos. In other words, kung wala kayo, ay walang kwentang buhay ni Lord. Wala siyang dahilan. Wala siyang layunin ng kanyang being. Para maging tagapagligtas siya, in order for Him to have reason and purpose of being a Savior, ay merong kailangan siya talagang mga taong mahuhulog sa kasalanan. At yung mga taong yun ang magbibigay ng dahilan sa Kanya para maging Savior. Hallelujah. At pagtingin ng nobya sa Kanya, amen. Sabi ni Lord, nakita mo yun. Nakita mo yung sikreto. Kaya hindi ako makatanggi sa iyo. Alam mo na lahat ng pangangailangan mo ay nandyan
Dahil yan ang nagbibigay ng dahilan sa akin para express ko ang aking sarili. Alam mo na kailangan mo ng comforter at ako ay comforter. Kaya pinapaalam mo sa akin na ikaw ngayon ay nasa ganyang klase ng happies, ganyang klase ng kalungkutan. And you're looking at me with that understanding that you are giving me a reason and purpose of being. Amen. Hindi tayo tumitingin sa Diyos na nagbabakasakali, baka maawa sa akin. Pagtingin ng nobya kay Christ, sabi ng nobya, alam ko, nandyan sa iyo ang sagot. Alam ko, hindi mo ako matatanggihan. Because I am the very reason and the very purpose of your being. Hallelujah. Kaya huwag kayong mag-atubiling lumapit sa Kanya. Marahil sabihin nyo, masyadong maliliit itong mga alalahanin na ito. Sasabihin ko pa ba ito? Sobra naman. Masyado nang busy si Lord. Diba? Ang Diyos ay nag-isip kung paano niya isi-share ang buhay na walang hanggan. Kung paano niya ibabahagi ang kanyang sarili. Hallelujah. Amen. Gusto niyang ipaalam kung sino siya. Gusto niyang makinabang kayo sa lahat ng attributes niya. Amen. Sino makikinabang kung wala siyang itatalagang mga anak niya, mga pinili, para humatak ng mga attributes na yun, para humatak ng mga katangian, para humatak ng mga pakinabang na nandun kay Lord. At habang ginagawa niyo yun, siya'y masaya. Hindi siya masaya pagka yung tinitipid niyo yung hingi, pag tinitipid niyo yung lapit, pagka meron kayong mga hindi sinasabi sa Kanya. Naniniwala ko kaya hindi tayo makita ng masyadong maraming himala sa ating kalagitnaan dahil meron tayong mga bagay na pinagkakait na sabihin kay Lord. At ating ginagawa ng solusyon sa ating sariling paraan, sariling galing natin, sariling diskarte natin. Pero kung ang lahat ay ilalapit natin, titingin tayo sa Kanya na may unawa. All things are possible to them that believe. That He is our Jehovah Jireh. He is our Jehovah Rapha. My God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Walang sitwasyon na maaari kayong maisip na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Walang kagipitan na maaari niyong puntahan na hindi kayo pwedeng tumingin sa Kanya at makasumpong ng saklolo mula sa Kanya. And the bride looks at Him. Amen. At sa tingin pa lang niya, amen, hindi na nagagapi niya si Lord. Sabi niya kay Esther, hanggang sa kalahati ng kaharian. Pero sabi ko nga sa New Testament, ang sabi ng Panginoon, it's God's pleasure to give unto you the kingdom. Hindi lang kalahati, ang buong kaharian. Kung makikilala niyo lang kung sino kayo at kung sino si Lord. Amen? Kung makikilala niyo ang Kanyang dakilang plano. Pagtingin ng nobya, amen, ang sabi ng Panginoong Kristo, alam nito yung lihim ko sa likod ng aking isip eh. Merong nagturo dito eh. Kaya ganyan kakislap ang kanyang mata, puno ng pananampalataya. And I am overcome by their faith. Ano man ang hilingin nila, hindi pwedeng hindi ko ibigay. Amen. Thou hast ravished my heart, my love. By one of your eyes, thou hast ravished my heart. Tayong lahat ay magsitayo. Amen. Dear Jesus, Panginoon, salamat po na meron kang paraan na ibinigay sa amin para ma-express ang iyong salita at kaisipan, Panginoon, sa iyong mga anak. Lord, may iba't ibang gawi ang mga ministro. May iba't ibang paraan silang ginagamit. But, Father, pagkakataong ito, naniniwala ko, ikaw, Panginoon, ang nagtakda na sabihin sa ganitong paraan ang iyong mensahe sa nobya. Salamat po na binuksan mo ang aming mga mata sa katotohanan na ito, Ama, na nagpapahayag tungkol sa iyong sarili. Upang sa aming pagtingin, Lord, sa iyo, ay makita ka namin sa tamang perspektibo, sa tamang paraan. Kita ka namin ng may kapayagan. At sa aming pagtingin, Panginoon, without even
Lord, speaking anything, Lord, alam mo na kung ano ang aming ibig sabihin. Sa aming tingin, ay nangungusap kami ng volumes, O God. Alam mo ang laman ng aming puso. Alam mo, Panginoon, kung paano kami nagtitiwala sa iyo. Alam mo, paano kami nakasandig sa iyo ng lubusan, Panginoon. Alam mo na nagtitiwala kami na hindi ka nagbabago. Noon, ngayon at magpakailanman. Nagpapagaling ka pa rin. Hindi tulad ng tingin ng ibang iglesia, Lord, na doon lang sa panahon ng mga apostol, maaari ka magpagaling, pero sa nobya mo na nakakakilala sa iyo, ang tingin nila, hindi ka nagbabago. Kapangyarihan ka pa rin, hindi ka nababawasan sa iyong kapangyarihan. Pag-ibig mo sa amin ay walang hanggan. Kami bahagi mo, ang tingin mo sa amin ay bahagi mo, Ama. Hindi mo kami pwedeng tanggihan. Pagtingin namin sa iyo, alam namin ang tingin mo sa amin ay wala kaming bahid, walang dungis, walang kasalanan dahil sa iyong dugo. Alam namin na tinapon mo na sa dagat ng paglimot ang aming mga kasalanan at hindi mo na naalala pa muli. Alam namin na pinili mo kami bago pa itatagan sa libutan. And before the foundation of the world, sinutan mo na kami, amen, ng unmerited grace mo sa aming daliri para sabihin, ikaw ang aking pakakasalan. Hindi pa namin alam, Lord, physically, pero noon pa man, ngayon, Ama, sa pamagitan ng revelation, nalaman namin na pinili mo na ang iyong pakakasalan. At sinutan mo na ng singsing ng biyaya mo. Hindi kami maaaring mapahamak. Hindi kami lumapit pag narinig namin ang tinig mo. Yan ang aming tingin sa iyo ngayon, Ama. Oh God, nakatingin sa iyo ang iyong sinta. May mga anak ka, Ama, na tumitingin sa iyo. Ayon sa kanilang pangailangan. Ayon sa kanilang, Lord, kahilingan, Lord. Father, wag mo silang lampasan ngayon. Ayon sa kanilang pangailangan, punan mo, Lord, ang bawat puso, Lord, ngayong umaga. Tumitingin sa iyo, Lord, para sa kaligtasan, Lord. Alam niya na ikaw lang ang makapagliligtas sa kanya. Ikaw lang makapagbabago sa kanyang buhay. Marami na siya sinubukan. Pero pagtingin niya ngayon sa iyo, Ma, alam niya, ikaw ang tunay na tagapagligtas. Kaya siya nangailangan ng iyong kapatawaran, ng iyong paglilinis, ng iyong pagliligtas. Oh God. Meron dito, Panginoon, nakatingin sa iyo ngayon. While we pray, Father, bilang dakilang gabay, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Walang direksyon ng kanyang buhay. Pero ikaw ay Diyos ng purpose. Ikaw ay Diyos ng reason, O God. Kaya Lord, kung paano ikaw ay may direksyon, nais niyang magkaroon siya ng direksyon. Kaya mong maiduktong siya sa iyong pangitahin. Maiduktong siya sa iyong kalooban, makita niya ang sakdal na kalooban mo para sa kanyang buhay. Tinataas ko po siya, Panginoon. Ang bawat isa sa mga anak mo. As we look at you, Lord, in Jesus Christ's name. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? And who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe
Lord. All praise is due. I stand in awe of you. Let's just sing once again from the beginning. Beautiful beyond description. Let's just worship Him for a while. Too marvelous for words. Love you, Jesus. Too wonderful for comprehension. Yes, Father. Like nothing ever seen or heard. Oh, who can grasp your infinite wisdom? And who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Thank you, Lord. Hallelujah. Majesty enthroned above. Let's sing it all together now. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. I stand in awe of you. Yes, I stand in awe of you. Let's just worship Him. Oh, I stand. Habang naghahanda yung babautismohan, amen, let's just worship Him. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Thank you, Lord. We worship you. Let's worship Him. Hallelujah. Pagkatapos niya tayong tingnan, ayon sa description ay pinangaral ko sa inyo, anong klase ng tingin ang ibabalik niyo sa Kanya ngayon? How will you look at Him? How will you look at Him? Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. Oh, Jesus. Glory, glory. Oh, God. You are awesome, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the revelation. Thank you for opening our eyes, Lord. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We love you, Father. Yes, Lord. Tayo lahat tayo makaupo, but continue to worship Him in your heart. Amen. Habang sinasaksihan natin ang bautismo sa umagang ito. God bless you, Brother Lenny. Hallelujah. Oh, we love you. Narito po ang isang bago nating kapatiran. Si Sister Bernadette Nazareno ay nagpasya po siya ang magpabautismo ngayon. Magbibigay po siya ng pahayag patutuo kung bakit nakumbinsi siyang magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kay Lord din po. Mga nakaraang araw po kasi pakiramdam ko po kukubain niya na ako. Lagi po akong nagsusulat sa kanya na nagsusorry po ako sa mga kasalanan ko. Hindi ko po alam, basta nangako po ako sa kanya na, Lord, magsisimba na po ako doon sa nagsisimbahan namin ng bata pa ako. Tapos magsimba na po ako dito. Tapos nawala na po lahat ng mga kinatatakutan ko po. Takot na takot po ako nun. Pero kay Lord lang po ako lumapit.
Salamat po kay Lord. Napakabuti po niya sa akin. Inunawa po niya ako sa kabila ng mga pagkakamali ko po. Alam ko po, hindi ako kalugod-lugod sa paningin niya dahil makasalanan ako. Pero humingi po ako ng kapatawaran sa kanya. Maraming salamat po sa kabutihan ng Panginoon. Sister Bernadette, ayon sa iyong pagpapahayag sa harapan ng mga kapatiran bilang lingkod, ay binabautismohan kita ngayon sa makapangyarihan at kataas-taasang pangalan, Lord Jesus Christ. Mga kapatid, sama-sama po tayong magkaisa na ating idalangin ang bago nating kapatid. Itaas natin siya sa ating Diyos na makapangyarihan. Banal naming Ama, narito po ang isang bago naming kapatiran na nagpasiyang magpabautismo sa iyong banal na pangalan, Lord Jesus Christ. Kami po, Panginoon, ng buong kawan ay dumadalangin at humihingi ng iyong banal na Espiritu para bautismuhan sa Espiritu Santo ang bago naming kapatid at bigyan ng kapangyarihan sa pagtatagumpay sa pamamagitan ng iyong pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Congratulations. Si Sister Priscilla Tapia daw po ay galing po siya sa Papua. Pumunta po siya at siya po ay nagpasiyang magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Magbibigay po siya ng patuto pagpapahayag sa kanyang conviction. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Kristo sa anya po sa akin magpabautismo sa kabila po ng mga pagkakamaling nagawa ko. At alam ko pong ito yung pinakatamang gagawin ko sa buhay kong ito ngayon. Nagpasya po akong magpabautismo para po madagdagan ang aking shield sa pagkipaglaban po dito sa mundong ito sa ating mga kalaban. And alam ko pong ito po yung tinuro niyang unang hakbang para po magawa ko po ang mga pag-uutos ng Panginoong Kristo. Ang kapatid po natin pagkatapos nito ay patungo na po siya sa Papua. Sister Priscilla, sa iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang salita at sa iyong pagpapahayag, ang buong kawan ng Elect Bride Assembly ay saksi at ngayon bilang lingkod ng Diyos ay binabautismohan kita sa makapangyarihan at kataas-taasang pangalan, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sama-sama po tayong manalangin sa bago nating kapatid. Banal naming Ama at makapangyarihan sa lahat na may-ari ng lahat ng bagay, nagkakaloob sa lahat ng aming mga kahilingan,
Narito ang buong kawan, Panginoon, ay sama-samang dumadalangin sa bago naming kapatid. Yes. Ay hiniling namin ang bautismo ng Espiritu Santo. Puspusin mo siya ng iyong kapangyarihan, Panginoon, habang naghihintay sa pagpapalit ng bagong katawan. At gamitin mo siyang patutuo, Panginoon, sa bansa ng Papua New Guinea. Maraming salamat po, Ama. Ikaw po ang pumipili, ikaw po ang tumatawag, ikaw po ang nagpapabanal, ikaw po ang nagpapasakdal, ikaw po nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa pangalang makapangyarihan, Lord Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Tayo natin tumayo. Amen. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. Hallelujah. Awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Let's just raise our hands. Sing it to Him once again. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty. Just one more time now, all together, everybody. You are awesome in this place, mighty God. Hallelujah. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Lord Jesus, pinagkakatiwala ko po ang lahat, bawat isa, sa iyo na makapangyarihan sa lahat, kamangha-manghang Diyos. Walang Diyos na tulad mo, Ama. Ang aming buhay ay nasa iyong kamay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Bago tayo mag-dismiss, I believe hindi ko alam kung nabanggit na, si Brother Jong, meron siyang report para sa Group 1 ng ating financial standing. Amen. So yung mga kasama sa Group 1, amen, sa grupo po namin, kasama ako sa grupo nila, ay paiwan lang kayo, bibigay ni Brother Jong yung financial standing natin. At doon sa mga nagpe-pledge, meron po tayong box diyan para sa mga pledges natin. Hindi nyo man makasama si Brother Jong sa service kasi minsan yung iba nagpapang-umaga kahit panghapon sila. So ilagay nyo lang po sa box. Okay? So tuloy po ang ating pledges. God bless you.